We praise our Heavenly Father for this wonderful day. Of course, sa mga kapatiran po natin, mga mahal natin kapatiran dito po sa Riaim. Happy 20th anniversary! Mga kapatid, ako'y nagaganap po talaga ng lubos. Ako pinakarating po dito sa ating mga mahal na kapatid dito po sa Tondo. Ito po kasing anniversary na to. Hindi lang to 20 years. It's a story of 20 years kung paano po sila nanatili sa pananampalataya. Palakpakan po natin siya. Alam niyo mga kapatid, nung Sabbath, 12 years naman nangyayari itagin. Hallelujah! Gusto nga sana namin anyayahan lahat kaya lang hindi po tataga tayo mag-ganito mga kapatid. And maraming salamat sa mga kapatiran natin ganito na nag-attend po doon sa amin. Si Prof. Elmar, si Dr. Eli at lahat. At gano'n din naman mga kapatid, at alam niyo po ba, nung mga nakaraang Sabat lamang, 6th anniversary, 6 pa sila? 6th anniversary naman ng Cavite. Alam niyo po mga kapatid, pagpakinggan niyo po ang kanilang mga kwento. Kung paano po sila nagtatipay, umabot sa mga ganitong mga taon. Alam niyo po, parang dinudurog yung puso niyo kapag makakarinig ng kwento nila. Pag-i-praise na bayawin for this, for sustaining us at tayo po yung umabot sa ganito po. Magan po, no? 20 years. At since ito ay gawain niya bayawin, ito po ay magpatuloy. Matingnan dito po tayo, wala po tayo, magpapatuloy po ito pong gawain na. And of course, ay pa isa bayawin for this opportunity. Nung isang 2 weeks ago, nag-usap kami ni Brother Elmar, sabi ko, Brother Elmar, mukhang hindi ako makaka-attend sa inyo pong anniversary. At alam mo ba, nalulungkot ako kasi 4 na taon na ako nag-attend dito, tapos ngayon lang ako hindi maka-attend. Sabi niya, bakit po? Kasi nga po, meron akong flight. Ay, ganun ba? Nakakalungkot naman. Huwag mo ako, nalungkot din ako eh. At alam niyo, baka hapon, isang araw pa lang, tinanggal yung flight ko. At ako po ay nandito, maraming salamat. And of course, lagi po ako nangainit ang bako ng sound system. Ang ganda po ng sound system. And of course, alam niyo mga kapatid, kaya po nag-enjoy po talaga dito po sa Tondo. Mataas po talaga yung aking tingin sa mga kapatiran dito sa Tondo. Magaling magsalita ang mga yan. Tapos tapat po yung mga kapatiran po natin, napakabait. At ang galing pa kumawit. Di po ba mga kapatid? Parang ang naman ng tawag ng tanghalan. Naalala ko si Brother Eli kanina, umaawit parang si Sofronio Vasquez. Kilala niyo ba si Sofronio Vasquez? Oh yes, yung nanalo sa Amerika. The Voice America, isang Pinoy po ang nanalo sa The Voice America. Thank you, Abayawe, for this day, and thank you also sa pagkakataong binigay po sa akin na ako po'y makapagsalita po sa akin. Ngayon nga po mga kapatid, hindi ko po mahabain ang aking mensahe. Ako po'y excited na makinig sa mensahe ni Elder Elmer at maging yung kwento kanina ni Sister Maydin. Ako po'y na-inspired po talaga mga kapatid. At ang aking pong mensahe ngayong hapon ay nakataon po. Pareho po yung loobin namin at damdamin ni Elder Elmer. Ang aking pong mensahe ngayong hapon, paano magbahagi ng pananampalataya? Gusto nyo lang matuto mga kapatid na kapag kayo nagbahagi ng pananampalataya hindi kayo binubutan. Gusto nyo ba yun? O, di po ba kapag ka nagbahagi ka, hindi ka pwedeng kontrahin. Bakit? Totoo po ang inyong sinasabi. Yan pag-aralan po natin mga kapatid. Sino na po dito ang nakasubok na magbahagi ng pananampalataya sa kaibigan, sa kapatid? Meron po ba? Isa, dalawa, tatlo. Naku ba naman, tamang-tama itong mensahe ko na ito mga kapatid. Pagkatapos ng mensahe ko na ito, hindi po kayo maliyak. Dahil hindi po kayo makatakot. Okay? And of course, akin pong narinig yung kwento ni Elder Hermena, no? Na talagang wala pong takot. Hinaharap yung ibang grupo. Ito po lang kasi nasa pananampalataya po tayo. Tama yung pananampalataya. Kapag kayo nasa katotohanan, hindi po kayo takot. Habang yung kwento ni Sister Maylin kanina, sino ba yun yung kumakausap na yung pagkain ng baboy ay mamamatay yung mga taong kumakain? Makas ng loob, ano?
Yun ba yung magaling sumayaw, yung parating sa pesa na to, sa Facebook na parating gano'n gano'n? Di ba kayo? Di ba yun? Kaya sabi ko, sino ba itong parang na magaling sumayaw? Ipoppers. Ano niyo po mga kapatid? Yung ating pong mensahe ngayong munting hapon, ito po yung tungkol sa pagbabahagi po ng ating pananampalataya. At pag hindi po tayo magbabahagi ng ating pananampalataya, darating ang panahon, marami po ako napunta na simbahan, matatanda na yung mga membro. Wala po pa ako. Bakit hindi ko kumagalaw? Kaya kailangan po natin gawin ang ating pong responsibilidad na bawat isa na bilang anak ng ating Ama. Dito po sa Mark chapter 6 verse 15 and 16, sabi po dito, go into all the world and preach the evangel to all creation. Ito po ay utos para sa ating lahat. At napakahalaga nito, utos na to na bawat dapat nating kampanan. Bakit po? Whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Ito pa lang mensahe natin binibigay has eternal consequences. Ang maniniwala, maliligtas. Ang hindi po maniniwala, ay hindi po maliligtas. Napakahalaga pala ng mensahe nito mga kapatid. At kung ating isipin, kung walang taong lumapit sa atin at nagbahagi ng kanyang pananampalataya, kinalimutan na yung tiyak, lumapit lang talaga. Alam mo po, ang tunay na pangalan ng ating Ama ay Yahweh. Ang tunay na tagapagligtas po natin ay si Yeshua. Nasaan po tayo ngayon?